Pagkalibing pa lang kay Miguel, amoy kandila at lupa pa ang itim na bestida ni Alina nang ipaharap siya ni Celeste sa sala na para bang isa siyang katulong na nagkamali ng lagay. Nakatayo sa gilid si Doña Pilar, tuwid ang likod, malamig ang mukha, hawak ang rosaryo na parang may karapatan siyang tawagin ang sarili na banal kahit siya mismo ang unang nag-utos na ilabas ang mga kahon ng manugang niya. Tahimik na nakahawak si Nika sa palda ng ina, nanginginig ang maliliit na daliri habang isa-isang binubuhat ng mga kasambahay ang gamit nila patungo sa pinto. Hanggang dito ka lang, Alina, sabi ni Celeste, may ngising na nanakit. Patay na si kuya. Wala ka ng kapit dito. Hindi agad sumagot si Alina. Pakiramdam niya, bawat salitang lumalabas sa bibig ng hipag niya ay parang batong ibinabato sa sariwa pa niyang sugat. Doña Pilar ang sumingit, mababa pero matalim ang boses. Ang bahay na ito ay para sa tunay na pamilya. Hindi sa isang babaeng pinakasalan lang. May ilang kapitbahay sa labas na pasimpleng sumisilip sa gate. Alam ni Alina na bukas, nasa dila na ng buong compound ang kahihiyan niya. Ngunit hindi siya lumuhod. Hindi siya nakiusap. Pinunasan lang niya ang pisngi ni Nika at mas hinigpitan ang hawak dito. Nanay, pabulong na tanong ng bata, aalis na tayo. Saglit na pumikit si Alina. Sa loob ng ilang segundo, gusto niyang sumigaw, gustong ipaalala na asawa siya, hindi bisita. Pero pinili niyang lunukin ang apoy. Sa harap ng dalawang babaeng sabik sa pagbagsak niya, tumayo siya ng tuwid. Kung iyan ang gusto niyo, mahina niyang sabi, aalis kami. At sa gabing iyon, ang balong bagong luksa pa lang ay pinalabas sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Pero nang lingunin niya ang bahay, nakita niya si Celeste na nakapamaywang at si Doña Pilar na hindi lang kumurap. Doon niya naramdaman na hindi pagluluksa ang naghahari kundi pananabik. Sa burol pa lang ni Miguel, may kakaiba ng lamig na gumagapang sa bahay. Habang si Alina ang nag-aabot ng kape sa mga bisita, nag-aasikaso ng bulaklak, at tahimik na tumatanggap ng pakikiramay, napansin niyang masyadong madalas magbulungan sina Celeste at Doña Pilar sa dulo ng pasilyo. Kapag may dumarating na kamag-anak, umiiyak ang dalawa. Kapag umaalis ang tao, agad humihina ang kanilang luha at napapalitan ng mga usapan tungkol sa insurance, titulo, susi, at kung sino ang dapat humawak sa opisina ni Miguel. Isang gabi, habang natutulog si Nika sa sofa sa mailibrary, narinig ni Alina ang tinig ni Celeste mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Kailangan maagapan bago pa siya makaisip, sabi nito. Ako ang ina, malamig na tugon ni Doña Pilar. Hindi pwedeng mapunta sa babaeng iyan ang lahat ng pinaghirapan ng anak ko. Babaeng iyan. Hindi man lang pangalan niya. Sa harap ng mga bisita, ang tawag sa kanya ay kawawang biyuda. Sa likod ng mga kandila, isa siyang banta na kailangang alisin. Noon mas lalong luminaw kay Alina na hindi siya kailanman tinanggap ni Doña Pilar. Kahit noon pa, kapag maihandaan, palagi siyang ipinapakilalang igaling probinsya, sa tonong parang kahihiyan ang simple niyang pinagmulan. Kapag nakikita siyang tumutulong sa kusina, sinasabi ng biyenan niyang bagay sa kanya ang ganoong trabaho. Kapag may kaibigang mayaman si Miguel na dumarating, tahimik siyang pinapaupo sa malayo. Hindi iyon nalimutan ni Nika. Bata pa ang anak niya, pero marunong nang magbasa ng tingin. Tuwing dadaan si Celeste, kusang sumisikip ang kapit nito sa kamay ng ina. Tuwing magsasalita si Doña Pilar, bumababa ang mukha ng bata na parang alam na agad kung sino ang mabigat magmahal at sino ang magaan manghusga. Kaya nang matapos ang burol at tuluyang bumagsak ang maskara ng pagdadalamhati, hindi na nagulat si Alina. Nasaktan lang siya sa bilis. Parang wala silang takot na may naririnig ang patay nilang kapamilya. Para sa kanila, mas mahalaga ang apelyido, ang susi sa kabinet, at ang karapatang mag-utos kaysa ang huling respeto sa naiwan nitong asawa. Nang gabing iyon sa maliit na apartment ni Tess, hindi agad nakatulog si Alina. Maingay ang electric fan, masikip ang sala, at naririnig niya ang mahinang paghikbi ni Nika sa kutson sa tabi niya. Doon, sa gitna ng init at pagod, biglang bumalik sa isip niya ang isang gabing nasa veranda sila ni Miguel habang nakatingin sa ulan. Payat na noon si Miguel. Madali na siyang hingalin pero malinaw ang titig niya. Hawak niya ang tasa ng salabat at matagal siyang nanahimik bago nagsalita. Alina, sabi niya, kapag may nangyari sa akin, huwag kang makikipag-away agad. Napataas siya ng tingin noon. Bakit mo sinasabi iyan?
Dahil may mga taong tahimik habang buhay pa ako, pero mag-iiba kapag nawala na ako. Pinagalitan pa niya ang asawa noon. Sinabi niyang huwag itong magsalita ng masama. Ngunit pumiti lang si Miguel, iyong ngiting mailungkot at pagod. Pagkatapos, dahan-dahan itong idinugtong, may iniwan ako. Hintayin mo lang ang tamang oras. Hindi niya iyon inintindi noon. Akala niya, takot lang iyon ng isang lalaking alam na humihina na ang katawan. Pero ngayong tinanggalan siya ng bubong ng sariling biyenan, bawat maliliit na bagay ay nagsimulang magdugtong-dugtong sa isip niya. Ang biglang pagpunta ni Miguel sa notaryo. Ang pagpapalit nito ng lock sa study room. Ang bilin nito huwag niyang basta ibigay kahit kanino ang ilang susi. Ang isang hapon na nadatnan niya itong may kausap na abogado sa telepono, tapos paglingon sa kanya ay ngumiti na parang may gustong ikubli upang hindi siya mag-alala. Mas lalo siyang nasaktan nang maalala niyang sa kabila ng lahat, hindi siya kailanman itinuring ni Miguel na mahina. Kapag pinapahiya siya ni Celeste sa hapag, si Miguel ang unang sumasalo sa kanya. Kapag may patamang salita si Doña Pilar, hihigpitan lang ng asawa niya ang hawak sa kamay niya sa ilalim ng mesa. Ngayon, wala na si Miguel. Pero sa unang pagkakataon mula nang mailibing ito, pumasok sa dibdib ni Alina ang kakaibang pakiramdam na baka hindi pa tapos ang iniwan nitong pagmamahal. At sa alaala ng bilin niyang iyon, muling huminga si Alina, mula nang mailibing si Miguel, ngayon siya nagising sa lakas na naiwan nito. Pagsara ni Tess ng ilaw, saka lang tunay na bumigay si Alina. Tahimik lang buong maghapon ang mukha niya, pero nang marinig niyang mahimbing ng humihinga si Nika, saka siya napaupo sa sahig at napayakap sa sarili. Hindi siya umiyak nang pinalayas siya. Hindi siya umiyak nang ibinaba sa bangketa ang mga kahon nila. Pero sa maliit na apartment na hindi naman niya bahay, doon lumabas ang bigat ng lahat. Ang asawa niyang wala na. Ang biyenan niyang parang hinihintay lang ang pagkamatay ng anak para maalis siya. Ang hipag niyang halos tuwang-tuwa sa bawat kahon na inilabas sa pinto. Maya-maya, gumalaw si Nika at napadilat. Mama, mahinang sabi nito, bakit tayo pinaalis? Bad ba tayo? Parang piniga ang dibdib ni Alina. Nilapit niya ang anak at hinalikan ang noo nito. Hindi tayo bad. May mga taong galit lang sa hindi nila makontrol. Samantalang sa malaking bahay, kabaligtaran ang nangyayari. Si Celeste ang unang nag-utos na palitan ang lahat ng kandado. Pinapasok niya ang locksmith sa umaga na parang matagal na niyang hinihintay ang araw na iyon. Sa kusina, narinig ng kasambahay na pinag-uusapan nila ni Doña Pilar ang master bedroom, ang kabinet ni Miguel, at maging ang mga alahas na dapat daw ay inventory para hindi manakaw. Sa wakas, sabi ni Celeste habang hinahaplos ang sandalan ng upuan sa dining room, bumalik din sa tunay na may-ari ang bahay. Hindi man niya alam, ang salitang iyon ang magbabalik sa kanya ng pinakamalaking kahihiyan. Ngunit ng gabing iyon, wala pa sa isip ni Alina ang paghihiganti. Ang alam lang niya, may anak siyang dapat protektahan, at may alaala ng asawa niyang ayaw niyang hayaang yurakan ng mga taong nagsuot ng pagdadalamhati bilang maskara ng kasakiman. Sa kisame ng apartment ni Tess, matagal siyang nakatitig, iniisip kung paano kayang magsuot ng itim ang mga taong wala namang lumbay sa puso. Naalala niya ang mga kamay ni Miguel sa balikat niya tuwing nasasaktan siya, at doon niya lalong naramdaman ang kawalan. Hindi lang siya naulila sa asawa. Naulila rin siya sa iisang taong marunong humarang sa laso ng sarili nitong pamilya. Bandang 2:00 ng madaling araw, habang inaayos ni Alina ang ilang damit ni Nika sa isang lumang eco bag, may naalala siyang detalye na matagal nang nakabaon sa isip niya. Ilang buwan bago namatay si Miguel, may ipinagawa itong lumang aparador sa isang karpintero at ipinakiusap kay Tess na pansamantalang itago muna sa maliit na storage room ng apartment nito. Sinabi noon ni Miguel na may mga papeles siyang ayaw munang iwan sa bahay dahil masyadong maraming matang nagmamasid. Napabangon si Alina. Dahan-dahan niyang binuksan ang storage room habang tulog si Tess. Maalikabok ang aparador, luma ang bisagra, pero sa pinakailalim ng drawer ay may nakasingit na brown envelope na nakapangalan sa kanya. Para kay Alina. Buksan mo lang kapag pinalabas na nila ang tunay nilang mukha. Nanginig ang mga daliri niya. Sa loob ay may mga photocopy ng titulo, notarized documents, business records, calling card ng abogado ni Miguel, at isang sulat na maingat na tiniklop. Umupo siya sa sahig bago iyon buksan. Mahal, kung binabasa mo ito,
ibig sabihin nangyari na ang kinatatakutan ko. Hindi pag-aari ni na Mama at Celeste ang bahay. Ako ang bumili nito gamit ang sarili kong pera, at inayos ko na ang legal na proteksyon para sa iyo at kay Nika. Huwag kang matakot. Huwag kang maniwala kapag sinabi nilang nakikitira ka lang. Kayo ang iniwanan ko ng tahanan. Napalunok si Alina habang nagpapatuloy sa pagbasa. May mga bagay akong matagal nang tinolerate para mapanatili ang kapayapaan, pero may hangganan ang pananahimik. May kinalaman si Celeste sa paglabas ng pera sa negosyo. May alam si Mama. Nasa abogado ko ang kabuuan. Hindi na niya namalayang tumutulo na ang luha sa sulat. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang asawa niya, nakaramdam siya ng lakas na hindi galing sa galit, kundi sa katotohanang may taong nagtiwala sa kanya hanggang huli. Hindi man niya alam kung gaano kabilis kikilos ang batas, alam niyang may nagbago na sa loob niya. Kagabi, pinalayas siya bilang biyudang walang kakampi. Ngayon, hawak niya ang lihim na iningatan mismo ng asawa niyang alam ang totoo. Sa unang pagkakataon, hindi na siya basta nagtatanggol ng alaala. Hahawakan na niya ang karapatang sinubukang agawin sa kanila noon pa sa sariling bahay. Pagsikat ng araw, bitbit ang brown envelope at hawak ang kamay ni Nika, nagtungo si Alina sa opisina ni Atty. Ramon Velez. Lumang gusali iyon sa bayan, tahimik at amoy papel. Nang makita ng abogado ang sobre, hindi na ito nagulat. Para bang hinihintay na talaga niya ang araw na darating si Alina nang walang kasamang si Miguel. Pasensya ka na, mahinahon itong sabi. Inasahan na ito ng asawa mo. Isa-isa nitong inilatag ang mga dokumento sa mesa. Hindi ancestral house ang bahay. Hindi rin pag-aari ni Doña Pilar. Binili iyon ni Miguel taon matapos silang ikasal, gamit ang kita niya sa negosyo, at inilagay niya sa isang legal structure na malinaw ang benepisyo para kay Alina at kay Nika. May deed, may notaryo, may instructions para sa immediate enforcement kung sakaling pilitin silang paalisin. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagkabigla ni Alina. Mula sa isang folder, inilabas ni Atty. Velez ang mga bank statements, authorization slips, at written testimony ni Miguel. Doon malinaw na ilang beses gumamit si Celeste ng pondo ng negosyo nang walang pahintulot, at sa tuwing may tanong, si Doña Pilar ang humaharang, sinasabing pamilya naman iyon at walang masama kung tutulungan ang kapatid. Tumulong si Miguel noon, sabi ng abogado, pero nang napansin niyang ginagawa na iyong ugali, naghanda siya. Alam niyang kapag wala na siya, ikaw ang unang aapihin. Parang may bahagi ng dibdib ni Alina na gumuho at nabuo ng sabay. Masakit malaman kung gaano kalalim ang kasakiman sa bahay na tinitirhan niya. Pero may kakaibang ginhawa ring malaman na hindi siya nababaliw, hindi siya at hindi siya mahina. Tama ang pakiramdam niya noon pa. Anong pwede kong gawin, tanong niya. Tinitigan siya ni Atty. Velez. Kapag handa ka, maaari nating bawiin ang bahay sa paraang hindi nila matatakasan. Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa brown envelope na parang biglang naging tulay sa pagitan ng pagluluksa at paglaban. Sa isip niya, naroon pa rin ang kahihiyang ipinainom sa kanya ng sariling biyenan. Ngunit ngayon, may mukha na ang laban, may pangalan ang pagtataksil, at may pintong maaari na niyang buksan pabalik sa tahanang ninakaw sa kanya noong gabing iyon. Pagbalik nila sa apartment ni Tess, puno na ng galit ang hangin sa maliit na sala. Si Tess ang unang nagsalita matapos marinig ang lahat. Kasuhan mo na. Ipabarangay mo. I-post mo ang ginawa nila. Hayaan mong mapahiya sila. Normal lang sana iyon. Kung ibang babae si Alina, marahil matagal na siyang sumugod sa gate ng bahay, dala ang mga papel at lahat ng sama ng loob. Pero umiling siya. Umupo siya sa tabi ni Nika, inayos ang buhok ng anak, saka tumingin kay Tess nang may katahimikang mas mabigat kaysa sigaw. Ang mga taong sanay manakit, sabi niya, hindi naaabot ng galit. Mas nasasaktan sila kapag batas at katotohanan ang humahatak sa kanila pababa. Kaya sa halip na magwala, naghanda siya. Pinaliguan niya si Nika. Pinili niya ang malinis na damit na hindi marangya pero maayos. Tinawagan niya si Atty. Velez para kumpirmahin ang oras at proseso. Sa bawat maliit na galaw, para bang binabalik niya ang sarili niyang anyo mula sa kahihiyang ipinahid sa kanya noong gabing pinalayas siya. Samantala, sa bahay na akala ni na Celeste ay napasakamay na nila, lalo silang naging kampante.
Binuksan ng hipag ang ilang kabinet ni Miguel, sinukat ang kurtina sa master bedroom, at nagbilin sa kasambahay na huwag nang papasukin si Alina kahit bumalik pa ito. Si Doña Pilar na may parang reyna sa sala, paulit-ulit na sinasabing natapos na rin ang malas sa kanilang bahay. Hindi nila alam na ang katahimikan ni Alina ay hindi pagkatalo. Iyon ang huling maikling sandali bago dumating ang oras na hindi na sila ang mag-uutos kung sino ang lalabas at sino ang mananatili. Habang inaayusan niya ng baon si Nika, para hindi ito mataranta sa susunod na mangyayari, napansin ni Tess ang pagbabago sa mukha ng kaibigan. Hindi na iyon mukhang babaeng tinapakan. Mukha na iyong babaeng marunong maghintay ng tamang sandali. At minsan, mas kinatatakutan iyon kaysa sinumang sumisigaw sa gate, nagwawala sa barangay, o nagbabantang ibubunyag ang lahat sa isang iglap. Dahil ang tahimik na taong may ebidensya ay bihirang mabigo kapag lumaban. Kinabukasan, maliwanag pa lang ang araw nang magpagawa si Celeste ng bagong arrangement sa sala. Ipinatanggal niya ang throw pillows na pinili ni Alina noon at ipinapalit ang mas matingkad na kulay. Sa kusina, inutusan niyang gumawa ng kape ang katulong para sa kanya at kay Doña Pilar. Para silang dalawang babaeng nakaligtas sa isang gyera na sila rin ang nagsimula. Mas maaliwalas na, sabi ni Celeste habang nakatanaw sa bintana. Wala na ang mabigat na presensya. Hindi pa natatapos ang ngisi niya nang kumalabog ang gate. Isang beses. 2 beses. 3 beses. Hindi iyon katok ng bisita. Katok iyon ng taong sanay pagbuksan ng takot. Pagbukas ng kasambahay, bumungad ang sheriff, may kasama pang 2 tauhan, isang court representative, at si Atty. Velez. Nawala agad ang tikas ni Celeste. Lumabas si Doña Pilar sa sala, hawak pa rin ang tasa ng kape, ngunit huminto ang kamay nito nang marinig ang unang linya ng opisyal na pagbasa. May kautusan para sa enforcement of possession, protection of estate rights, at pagtiyak na walang sinumang walang otoridad ang mananatili sa premises na iyon. Ano na kalokohan ito, sigaw ni Celeste. Ngunit bago pa siya makalapit, nakita niya sa may gate si Alina. Nakasuklay ng maayos ang buhok, simple ang suot na damit, walang kahit anong bakas ng pagkadurog na iniwan nila sa kanya kagabi. Hawak niya ang kamay ni Nika, at sa unang pagkakataon matapos mamatay si Miguel, hindi na siya mukhang babaeng naghahanap ng pahintulot. Mukha siyang babaeng may hawak ng katotohanan. Habang ipinagpapatuloy ng sheriff ang pagbasa, unti-unting kumupas ang kulay sa mukha ni Doña Pilar. Ang bahay na ipinangtaboy nila sa balo ay biglang naging lugar ng sarili nilang pagyanig. May kakaibang saya sa dibdib ni Alina, pero hindi iyong masamang saya ng taong gustong mang-insulto. Isa iyong malamig na ginhawang dumarating kapag ang isang babae, matapos yurakan, ay biglang nakitang hindi pala siya ang pinakaapi sa eksena, kundi ang mga taong nahuli sa sariling kasamaan. Sa likod niya, tahimik si Nika, ngunit ramdam niyang tumuwid ang tindig ng anak niya. Para sa bata, marahil hindi pa buo ang ibig sabihin ng writ, deed, at enforcement. Pero sapat na ang isang bagay, nakita nitong may sandali palang bumabalik ang tama, kahit gaano katagal tapakan ang mahina sa paningin nila. Sa loob ng sala, doon mismo sa harap ng center table, kung saan pinatayuan nila si Alina habang inaalisa ng karapatan, isa-isang inilatag ni Atty. Velez ang mga papel. Tahimik ang mga kasambahay sa may dingding. May 2 barangay witness ding naroon, parehong halatang alangan ngunit mausisa. Sa ganitong uri ng katahimikan, kahit ang paglaglag ng isang folder ay tunog hatol. Ang property na ito, malinaw na sabi ng abogado, ay self-acquired asset ni Miguel Santillan. Hindi ito nakapangalan kay Doña Pilar. Hindi rin kay Celeste. Sinungaling, putol ni Celeste, halos manginig ang baba. Kami ang pamilya niya. Pamilya, mahina ngunit matigas na ulit ng abogado. Ang usapan po rito ay pagmamay-ari at legal possession. Namuti ang labi ni Doña Pilar. Bigla itong naupo na parang inagawa ng lakas. Ako ang ina, bulong nito, na para bang sapat iyong kapalit ng dokumento. Ngunit hindi naawa ang mga papel. Hindi sila natitinag sa luha, sa edad, o sa apelyido. Nandoon ang deed. Nandoon ang notarial records. Nandoon ang pahintulot para kay Alina bilang may legal na karapatan sa bahay, at ilang iba pang ari-arian para sa kapakanan nila ni Nika. Habang tumataas ang boses ni Celeste, lalong lumalabas ang totoo nitong anyo.
Hindi lungkot ang nasa kanya, hindi pagdadalamhati. Kasakiman na nahuling nakahubad. At sa mismong sala na ginamit nilang entablado para sa kahihiyan ni Alina, doon rin unang naramdaman ng dalawang babae na may mga sandaling hindi kayang bilhin ng yaman, hindi kayang sigawan at hindi kayang baluktutin. Ang sandaling iyon ang simula ng tunay nilang pagbagsak. Nakatayo lang si Alina sa gilid, hindi nakikisabay sa ingay at doon lalong lumitaw ang pagitan nilang tatlo. Ang dalawang babae na buong buhay umasa sa apelyido at anyo ay ngayon naliligaw sa harap ng papel. Samantalang siya, ang minsang tinawag nilang mababang uri, ay hindi kailangang magtaas ng boses para paniwalaan. Sapat nang naroon siya, tahimik, marangal at handang harapin ang katotohanan. Iyon ang klase ng lakas na lalong nagpapaliit sa taong sanay manakot, dahil ipinapakita nitong may mga laban na hindi na ipanalo ng yabang, pera, o pagiging malapit sa dugo. Kaya bawat hininga nila roon ay tunog pagkatalo. Hindi pa roon nagtapos ang pagbubunyag. Mula sa isa pang folder, inilabas ni Atty. Velez ang huling liham at written testimony ni Miguel, iyong mga salitang hindi niya na isasalita ng harapan dahil pinili niyang protektahan si Alina, kaysa isabak ito sa gulong ilang buwan bago siya mamatay. Binasa ng abogado ang ilang bahagi. Nakasulat doon na matagal nang alam ni Miguel ang pangmamaliit ni Celeste kay Alina. Alam niya ang mga bulong nitong gold digger raw ang asawa niya, na ginagamit lang ang apelyido nila, na unti-unti raw inaangkin ang lahat. Mas masakit, alam din niyang si Doña Pilar mismo ang nagtutulak sa ideyang iyon sa mga kamag-anak, na para bang kahihiyan ang pagmamahal ng anak niya sa isang babaeng hindi ipinanganak sa parehong antas ng buhay. Ngunit hindi tsismis lang ang iniwan ni Miguel. May mga petsa. May bank trail. May perma. May records ng pera ng negosyo na paulit-ulit na lumabas para tugunan ang mga personal na gastusin ni Celeste. May mga pagkakataong pinatawad niya ang kapatid dahil pamilya. Ngunit nang makita niyang ang kapatawaran ay nagiging lisensya ng pag-abuso, naghanda na siya. Ayaw kong iwan ang asawa at anak ko sa awa ng yabang at kasakiman, iyon ang isang linyang binasa ng abogado na tuluyang nagpatahimik sa silid. Napapikit si Alina. Sa gitna ng lahat, naroon pa rin ang sakit na wala na si Miguel upang makita ang pagbabalik ng dignidad na ipinagkait sa kanya. Pero kasabay noon ang mas malalim na pag-unawa na ang huling buwan ng asawa niya ay hindi lang puno ng takot sa kamatayan. Puno rin iyon ng tahimik na paglaban para sa kanila. Sa sandaling iyon, ang bahay ay hindi na lang bubong o ari-arian. Naging patunay iyon ng pagmamahal na hindi nagyabang pero naghanda. Pagmamahal na hindi sumigaw pero nag-iwan ng lakas na kayang magpaluhod ng kasinungalingan. At habang binabasa ang mga salitang iyon, naisip ni Alina na may mga lalaking hindi maingay magmahal, ngunit kapag dumating ang panganib, ang iniwang proteksyon nila ay kayang tumindig kapalit ng kanilang pagkawala. Iyon ang huling yakap ni Miguel sa kanila. Hindi laman ng bisig kundi batas. Hindi init ng katawan, kundi paghahandang nagsisiguro na kahit mawala siya, hindi mawawala ang karapatan ng mag-ina niyang tunay niyang pinili. Sa ganoong paraan, patay man siya, nagawa rin niyang sumalo. Nang maramdaman nilang unti-unti nang nawawala ang kontrol, saka naglabas ng huling alas sina Celeste at Doña Pilar. Si Celeste ang unang umiyak, pero kahit ang luha niya ay may anyong galit. Tinuro niya si Alina na para bang siya ang biktima. Matagal niya nang kinokontrol si kuya, sigaw niya. Siya ang naglayo sa amin. Siya ang sumira sa pamilyang ito. Ako ang nanay, sabat ni Doña Pilar, nanginginig ang boses pero may halong paninisi pa rin. May karapatan ako sa lahat ng naiwan ng anak ko. Ngunit sa harap ng mga dokumento, ang bawat paratang ay nagmumukhang desperadong usok na pilit tinatakpan ang nasusunog na katotohanan. Sinubukan pa ni Celeste na sabihing malamang napilitan lang si Miguel. Sinubukan niyang idikit sa pagkatao ni Alina ang lahat ng dumi, pati ang paratang na hinihintay lang daw nitong mamatay ang asawa para angkinin ang kayamanan. Doon humigpit ang hawak ni Nika sa palad ng ina. Tumingala ang bata kay Doña Pilar saka kay Celeste. Wala itong galit sa mukha, tanging sugat na hindi pa marunong magsinungaling. Kung mahal niyo si Papa, tanong niya ng buong linaw, bakit niyo kami pinalayas? Parang may humampas sa buong sala. Walang agad nakasagot. Hindi dahil wala silang dila, kundi dahil walang kasinungalingang kayang magsuot ng mukha sa harap ng isang batang nawalan na nga ng ama, ninakawan pa ng tahanan.
Sa unang pagkakataon, bumagsak ang tingin ni Doña Pilar. At si Celeste, na sanay manibasib, ay napaatras isang hakbang. Hindi dahil nagsisi sila, kundi dahil naramdaman nilang sa wakas, may bigat na ang bawat ginawa nilang hindi na nila mababaliktad. Ramdam ni Alina na kung wala ang mga dokumentong iniwan ni Miguel, matagal na siyang nilamon ng mga salitang iyon. Dahil iyon ang talento ng mga taong mapang-abuso, kaya nilang ulitin ang kasinungalingan hanggang ang biktima mismo ang mapagod ipagtanggol ang sarili. Ngunit hindi na iyon ang araw na ito. Sa harap ng lahat, lumalabas na ang tunay na anyo ng kanilang pagmamahal kay Miguel. Hindi proteksyon, hindi paggalang, kundi pag-aari, kontrol, at matinding galit sa babaeng pinili ng lalaking akala nila'y mananatiling sunod lamang sa dugo at hindi sa katotohanan kailanman. Mula roon, naging mabilis ang lahat. Ipinaliwanag ng sheriff ang susunod na proseso. Ang mga gamit na malinaw na pag-aari ni na Celeste at Doña Pilar ay maaaring ilabas. Ang access nila sa ilang kwarto, cabinets, at papeles ay agad lilimitahan. Wala nang puwang para sa drama kapag ipinatutupad na ang batas. May listahan. May saksi. May oras. Kahapon, si Alina ang nakatayo sa may pinto habang inilalabas ang mga kahon niya. Ngayon, si Celeste ang nagkakandara pa sa paghabol sa alalay na nagbubuhat ng maleta niya mula sa guest room. Si Doña Pilar naman, na dating nagsabing tunay na pamilya lang ang mailugar sa bahay, ay nakaupo sa isang sulok, tulala, hawak ang rosaryo na tila ba pwede iyong maging susi sa kandadong isinara ng sarili niyang kasakiman. May ilang kasambahay na noon lamang huminga ng maluwag. Kita ni Alina ang pag-iwas ng tingin nila sa kanya noong gabi ng pagpapalayas, at naintindihan niya iyon. Takot din ang nagpatahimik sa kanila. Pero sa araw na iyon, iba ang kilos nila. Maingat. Maliwanag. Wala nang pagdadalawang isip kung kanino sila susunod. Hindi nagsaya si Alina sa paraang inaasahan ni Celeste. Wala siyang panunumbat. Wala siyang panghahamak. Nang mapatingin sa kanya ang hipag niya na parang naghihintay ng paghihiganti, iisa lang ang sinabi niya. Hindi niyo kami pinalaya sa bahay niyo, wika niya, tuwid ang tinig. Sinubukan niyo kaming itaboy sa tahanang iniwan ng asawa ko para sa amin. Mas masakit iyon kaysa sigaw. Dahil totoo. Dahil malinis. Dahil sa wakas, ang kahihiyang inihanda nila para sa kanya ay bumalik sa kanila ng walang bahid ng pagmamalabis. Nagkatinginan sandali sina Alina at Doña Pilar. Sa mga mata ng matandang babae, walang buong paghingi ng tawad, tanging pagkabigla na maihangganan pala ang kapangyarihang matagal niyang inakalang walang katapat. Si Alina, sa kabilang banda, ay biglang naalala ang unang araw niyang pumasok sa bahay na iyon bilang bagong asawa ni Miguel. Mahiyain pa siya noon, bitbit ang maliit na maleta at malaking pag-asang tatanggapin din siya balang araw. Hindi niya inakalang kailangan pa niyang lumabas ng luhaan at bumalik ng may sheriff para lang patunayan na karapat dapat siyang manatili. Iyon ang pinakamasakit na leksyon ng araw na iyon, may mga tahanang kailangang ipaglaban muna bago muling matawag na tahanan nila uli. Nang tuluyang humupa ang ingay at maisara ang gate, saka lang napansin ni Alina kung gaano kabigat ang katahimikan ng bahay. Bumalik siya sa loob ng walang nag-uutos, walang nanlilisik, walang boses na nagsasabing hindi siya kabilang. Ngunit ang unang sumalubong sa kanya ay hindi ligaya, kundi mga alaala. Nandoon pa rin ang upuang paborito ni Miguel sa sala. Ang tasa nitong may manipis na bitak sa gilid sa kitchen shelf. Ang amoy ng lumang kahoy sa hagdan na dati nilang inakyat ng sabay habang karga niya si Nika noong bata pa ito. Bawat sulok ay tila may multo ng ordinaryong kaligayahang biglang pinutol ng kamatayan at kasakiman. Tahimik na lumapit si Nika sa bintana at binuksan iyon. Pumasok ang hangin. Sumunod si Alina. Isa-isa nilang hinawi ang makakapal na kortina, para bang pinapalabas nila sa bahay ang bigat na naiwan ng mga taong ginawang laruan ang pagdadalamhati. Sa dining area, inayos niya ang table runner na dati niyang pinili. Sa sala, inalis niya ang litrato ni Celeste mula sa family wall at sa halip ay inilagay sa isang maliit na frame ang sulat ni Miguel. Hindi iyon simpleng pagdekorasyon. Isa iyong tahimik na pagbawi. Pagbawi sa espasyong sinubukang agawin. Pagbawi sa katahimikang sinira. Pagbawi sa karapatang huminga sa loob ng sariling tahanan. At habang nakaupo sila ni Nika sa sahig, nakasandal sa sofa,
Unang beses na naramdaman ni Alina na ang pagbabalik ay hindi lang tungkol sa pagpasok muli sa bahay. Tungkol iyon sa pagtanggap na may mga lugar na nasugatan pero pwedeng mahalin ulit. Hindi pa kumpleto ang paghilom. Alam niya iyon. May mga usapin pang haharapin, mga bulungan pa ring kakalat, at mga umagang gigisingin siya ng alaala ng gabing pinalaya sila. Pero habang pinapanood niya si Nika nang umiti sa sariling kwarto, naisip niyang minsan sapat nang simula ang maibalik sa isang bata ang pakiramdam na hindi siya nakikitira sa mundo. Na may pinto siyang maaaring isara ng walang takot. Na may bahay siyang pwedeng tawaging sa kanila nang walang bumubulong na mali iyon. At para kay Alina, doon nagsimulang luminaw ang bagong bukas nila. Hindi na mahalaga kay Alina kung ilang paliwanag pa ang ikakalat ni Celeste sa mga kamag-anak, o kung ilang rosaryo pa ang hawakan ni Doña Pilar upang pagtakpan ang sariling pagkukulang bilang ina. Darating ang mga susunod na kaso, ang mga tanong sa pera, ang mga usaping hindi na maaayos ng pangingibabaw sa hapagkainan. Ngunit ang pinakamahalaga ay narito na sa harap niya, ang bahay, ang anak niya, at ang katotohanang minsang tinangkang lunuri ng yabang. Nang gabing iyon, matapos makatulog si Nika sa sariling kwarto, tumayo si Alina sa harap ng larawan ni Miguel. Hindi na siya umiiyak gaya noong unang gabi ng pagkawala nito. May lungkot pa rin, ngunit may kasama ng tibay na hinubog ng sakit at ipinagtanggol ang totoo. Hindi ko na ibalik ka, bulong niya, pero naibalik ko ang iniwan mong dangal. Sa katahimikan ng bahay, para bang sumagot ang alaala ng asawa niya, hindi sa salita, kundi sa kapayapaang unti-unting bumabalik sa bawat sulok. Hindi monumento ng kasakiman ang bahay na iyon. Hindi tropeo ng apelyido. Hindi gantimpala sa pinakamalakas manigaw. Isa iyong tahanang itinayo ng isang lalaking marunong magmahal at iniwan sa babaeng alam niyang kayang manindigan. At doon nagtapos ang kwento ng biyudang inakalang madaling yurakan. Hindi siya nanalo dahil mas mapanakit siya. Nanalo siya dahil hindi niya ipinagpalit ang dangal niya para lang gumanti. Sa mundong maraming taong naniniwalang ang tunay na pamilya ay nasusukat sa dugo, napatunayan ni Alina na minsan, ang pinakamalinis na mana ay hindi apelyido kundi pagkatao. Sa mga susunod na taon, maaaring mabanggit ang araw na iyon sa mga umpukan ng mga kamag-anak, ngunit hindi na iyon kwento ng isang biyudang pinahiya. Magiging kwento na iyon ng isang babaeng tinapakan, tapos bumangon ng hindi nawawala ang bait, ang paggalang sa sarili, at ang kakayahang mahalin ang tahanang ng maagaw. At para sa mga tulad niyang minamaliit dahil mahina sa panlabas, sapat nang malaman na ang dulo ng pananahimik ay hindi laging pagkatalo. Minsan, iyon ang anyo ng paghahandang sisira sa yabang nila.